morning po sa inyong lahat mga kabaryo at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Bali tutuloy lang po namin yung paglilinis po namin doon sa bukid ngayon at baka sakaling matapos po natin at maghano po tayo, lilipat po tayo ng location pag natapos po natin yan. So ito, papunta na po kami at ulam namin ano yan o. Gluto na ako ng ulam kanina para hindi na magluluto doon. Labas na po tayo. Wala na pong face mask kasi dadaan lang naman tayo dito sa kalsada. Wala namang nagrorondang pulis doon sa bukid, so okay na yan. Ayan. So tara po sa bukid mga baryo. Ingat po kayo palagi. Ito po yung dadaanan namin, kagubatan. Tapos maputik po dahil umulan po kagabi. Ayan, maputik na naman ang daan, nagtutubig ang daanan. Kaya may dala-dala tayong bota. Ayan o, bota po tayo kasi kung hindi tayo magbobota, nakaw, masisira yung tsinelas natin dito. Kaway-kaway po sa mga nakaranas po na ano, pumapasok sa eskwela na maputik ang daan. Kasi kami ng mga bata, kami mga kabaryo, ano, ganito yung dinadaanan namin araw-araw ng mga bata pa kami. Dahil doon nga kami nakatira sa bukid noon. So araw-araw ganito ang lalakarin mo. Putik. Tapos pagdating po dyan sa may tapat ng kalsada, may bombahan ng ano, bombahan ng gripo, ng poso. Yan, doon kami maghuhugas. Saka kami didiretso sa ano, paralan. Kita nyo lang po mga kabaryo. Oh. Mas maputik pa po dyan sa Baybandarian mamaya. Pwede na pong pagtamnan ng palay sa sobrang putik. Ayan mga baryo, nandito na tayo sa bukid. Kaso umaambon naman na. Pambihira o. Hindi kayo magmaglantaan. So ayan mga kabaryo, nandito na kami sa may anuhan, sa may bandang rambutan saka mga kalamansi. Ayan, ito po yung mga damo. Hindi na ho kasi makita yung mga tanim mga baryo, gaya ho nito. Natabunan na rin siya ng ano. Ito yung rambutan eh. Mga damo na yung mga yan eh. Hanggang dun po sa dulo yan. Ilinisan po namin yan. At itong mga to, ewan ko kung kaya naming linisan itong mga to dahil ang mga ito yung mga talahib saka ang tawag nila dito yung pinapakain sa mga baka. Itong rambutan na to malaki na. Ayan eh. Ito yung mga yan mga kabaryo, ito sukal ho ditong parte ni. Yan. Hindi ko alam kung kaya namin ano yan linisan.
try natin kung pag natapos natin. Ang importante ito po yung sa may taniman, mga prutas. Tapos meron pa doon na iwan doon yung mga ano. Ito na po yung sapa sapang patay. Saka lang nagkakaroon ng tubig pag tag-ulan. Ayan, nagsisimula na si Bayaw na mag grass cutter dun sa kabila. Ayan po. Ito kami nagsimula, papunta po doon sa taas mamaya. Katapos nating mag grass cutter mga kabaryo, at halos makalahati na po namin yung yung area. So magmula po dito, yan, grass cutter na po yan. Magmula po doon, nandun po siya, nasa kalagitnaan na po siya. So nasa kalahati na po kami. Ito ang problema dito, kaya ako namamatay yung mga tanim. May mga tubig po dito, parang may bukal. Ayun nabababad yung halaman dun sa tubig. Ayaw naman po nito ng sobrang matubig, kaya yung iba mamamatay pagka ganito. Yan nagkakaroon siya ng, ewan ko ano yan, so kung saan nanggagaling. Dito sa taas, dito nanggagaling yung parang bukal. Ngayon lang naman yan pag tag-ulan. Kaso syempre sa tagal ba naman ng tag-ulan mamamatay na yung halaman. Dito nanggagaling mga kabaryo yung tubig dito yata. Basta may parang may dito, wala naman na dito. Hanggang dito po may lumalabas yata ang tubig dito. Diyan nanggagaling. Nagmula po dito hanggang dito po yan. Ito mga to. Okay, dito rin. Ayan pag naubusan ng gasolina, palit na naman po. Pag naubusan po siya ng gasolina, ako naman. Tapos nililinisan po namin yung dito sa may puno ng mga halaman. Natanggalan namin kung may mga damo. Parang ito namatay na. Wala na, sayang mga to. Itong mga iba medyo okay na pa itong iba. Pero yung iba kulay yellow yung ito kulay yellow, dilaw na ang kulay. Tapos dito po masukal po talaga dito mga kabaryo, mga to, talahib ba to yan, itong mga to nakakasugat po sa kamay. Tapos ang tatangkad po nila lalaki. Lagpas po lagpas tao. Yung mga to pinapakain to sa mga baka o sa mga alagang hayop. Yung mga to kadami. Napier ba ang tawag dito? Pero parang hindi napier, parang talahib lang. Mula po dyan hanggang dun hindi ko makita yung kasi dati to malinis to, ng mga bata pa malinis to mga to. Kasi dyan yan na po yung yung mga pomelo, yung mga suha dito banda. Tapos may kaimito po dyan, santol. Dediretsuin mo to, malapit na yun sa bahay. Dahil ganito hindi mo makikita ngayon. Ayan, dahil masukal po ayan, dito sa may tabing sapa na yan. Ayan. Tapos may ginawa kong tulay kanina doon mga kabaryo, dahil umiikot pa kami doon sa kabila ang sukal doon. May ginawa tayong tulay-tulayan. Gumawa tayo ng tulay-tulayan mga kabaryo na gawa sa kawayan. Hinana natin kanina, pinutol-putol natin yung kawayan dahil napakarami namang kawayan dito. Kaya ayun, gumawa tayo ng tulay-tulayan. Tulay-tulayan dahil maliit po ito po siya yan.
Kasi malalim naman po yung ano, o yung sapa. Okay, tapos diyan tayo tutulay. Yan, ito, tulay. May tulay tayo dati mga kabaryo, kaso na ano daw po nung ano, kasagsagan ng baha. Kaya yan, gumawa ulit tayong panibago, gawa sa kawayan. Matibay naman po ayos naman. Ayan. Punta muna tayo sa bahay at minom tayo ng tubig. At matagal pa naman maubos yun. Nagtatanim pa nga tayo dapat mga kabaryo, hindi pa tayo nakakapagtanim. Pwede tayong gumawa ng plat habang inaantay natin yung walasan natin. Mga after 15 minutes siguro tapos na, or mga 20 minutes. Ito muna tayo sa bahay mga kabaryo. Ito yung nilinisan namin kahapon mga kabaryo pala. Dito. Ayan. Hanggang doon sa dulo po yan. Ayan. Yan po yung nilinisan namin na isa. Doon po na tayo ng tubig mga kabaryo dahil wala tayong tubigan doon. Layo. Hindi pa tayo iinom sa poso. Ano naman natin ulit mga kabaryo. Tayo na naman ang nakatoka. So cross cutter muna tayo. Ayan po mga kabaryo, start na naman po tayo ng paglilinis. Last part na po ito at pag natapos po namin ito, pupunta na po kami dito sa baba at itutuloy namin yung kahapon kung kaya po namin matapos. Ayan, kasulukuyang nagagascatter si Bayaw. At ang dami pong mga tutubing nagliliparan dito mga kabaryo. Ang daming tutubi. Talagang hindi pa po siya polluted dito sa amin kasi ang dami pa pong tutubing nagliliparan. Wala naman kasi ditong mga sasakyan at wala din masyadong tao, kaya ayan, madami pong mga insekto. Yan, mga insekto, tutubi. Ayan, ang dami nila, hindi lang makita sa camera pero ang dami po, nagliliparan po sila. Yung mga ano bang kulay ng mga to, yellow orange na tutubi. Ayan, ang dami. Ayan, hindi makita kasi mga baryo, pero yan po sila, ang dami nila. Dito po, lilinisan din po namin mamaya dito pag natapos namin dito sa may kalamansihan, kasi hanggang dyan na lang po yan, konti na lang po yan. Kaya na po yan ng pang dalawang kargahan lang po ng grass cutter. Tapos dito po, dito lilinisan namin dito. Yan. At may kukunin kaming saging doon mga kabaryo. Yun, may saging doon, kukunin namin mamaya. Yan. Tapos yung may natira po dito yan, dyan sa may dito banda, kasi sapa na po dyan. So try namin ituloy yung nandito kung kaya namin, kasi malalim po yung sapa dyan, kasi may harang po yung dyan. Parang nilagyan nila ng mini dam pero maliit lang. Natigil po tayo sa pag-grass cutter mga baryo dahil umulan. Biglang umulan. Ayan. Lakas na yung ulan. Naabutan kami ng ulan. Kaya silong muna tayo. Hindi pwedeng mababasa tayo dito. Masisira din yung grass cutter. Nakaw. Tapos na sana namin biglang umulan baka sakaling mamaya pag tumigil matatapos din kung titigil. Yung problema baka hindi tumigil, delikado. May nakuha po kaming itlog ng ibon mga kabaryo. Hindi ko alam kung anong klaseng itlog to ng ibon.
Andun sa may nilinisan namin kaso nahulog na yung pugad nandun kasi sa mga damuhan. Ito po yung itlog niya. Baka po may nakakakilala sa inyo. Ayan, parang itlog ng pugo pero pahaba na walang batik-batik. Yun po namin nakuha dun sa may masukal na parte. 2 piraso. 2 piraso lang naman. Itlog daw ho ng tikling yun, sabi ng tatay ko. Sabi niya, itlog daw ng tikling. Ayan po, ongoing po. Pagkatapos po dito sa may kabila, dito naman, ito naman. Kasi kukunin namin yung saging doon mga kabaryo, kukunin namin yung saging. Alas 5 na po ng hapon mga kabaryo at uwi na tayo. Nakakapagod. Ito yung saging kaninang kinuha natin mga kabaryo. Madami yung nakainan. Ayan o. Nagkainan ng mga ibon o kaya yung mga daga. Uwi na lang natin. Tayo makikinabang kaysa sa daga, di ba? At bukas po sa kabilang ano naman tayo, bukid tayo maglilinis. Hindi na po tayo dito. So sa iba naman. So ibang destination tayo bukas. At ito naman po yung itlog po ng tikling kaninang dalawa. Kinuha na po namin dahil nasira naman na po yung pugad. Nasira yung pugad. So wala rin. Kung iiwan namin doon, wala rin. Masisila lang din. So kinuha na namin. Uulamin na lang namin mga kabaryo. Wala hindi na pwedeng ibalik dahil nasira na yung pugad, dahil natumba na yung mga damo. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Naghihilings tayo, hindi naman natin sinasadya. So uwi na tayo mga kabaryo dahil hapon na po. At kailangan pa natin bumili ng gasolina para bukas, para maaga tayong pumunta doon dahil medyo malayo po doon. Hindi tayo maglalakad, kailangan natin mag-arkila ng tricycle. Tapos doon na rin tayo kakain. So uwi po muna tayo mga kabaryo at ipe-prepare lang na po natin yung ating saging para mailagay natin sa bag at makauwi na. Masarap to pang banana Q saka prito. Nasa bahay na po tayo mga kabaryo at nakaligo na rin po tayo. Bukas nga po pupunta kami sa kabilang bukid. Doon naman kami maglilinis. Dahil may mga tanim din po doon ng mga rambutan saka mga ibang fruit bearing trees. Kasama ko pa rin si bayo ko. Maaga kami pupunta. Wala pa kami ng ulamin. Bili po na kami ng ulam para bukas. Dito na rin natin tatapusin yung video mga kabaryo. Ingat po kayo palagi. God bless and bye bye. Ingat po kayo.